A former OFW, 20 rescued dogs, one extraordinary journey. Hansel Marquez spent 1.8 million pesos to fly her dogs from Kuwait to the Philippines. Why did she do it? What did it take? This is a story of sacrifice, of love without borders, of one woman and 20 dogs she refused to leave behind. This is Rochelle Rubio, and this is The Advocates, empowering voices. She was an overseas Filipino worker based in Kuwait who fostered 20 stray dogs and 17 cats in her small flat. Despite facing numerous challenges in Kuwait, complaints from neighbors, an eviction notice from her landlord, financial struggles, and even losing her job, she remained dedicated to the animals in her care. In June and July of 2024, she made the decision to send the 20 dogs to the Philippines where they would find permanent homes. She is Miss Hansel Marquez, a former OFW, a forever animal lover. I was a former OFW, then I got back here in Philippines last October 11, 2024. But before that, pinadala ko na yung mga animals ko dito, yung mga dogs ko. The first batch, they came in Philippines June. So I remember exact date, but it was June. And the second batch is July. Dahilan yan, 20 dogs is hindi pumayag si Qatar Airways na i-send ko sila in one batch, in 20. So, I have to divide them in two batch. So, 10-10. Those dogs were initially rescued by animal welfare groups in Kuwait. Typically, these groups, alongside Hansel, work to find adopters in Canada and the US, sending the dogs to their forever homes. But everything changed when a temporary ban on importing animals from high-risk rabies countries, including Kuwait, was imposed. For 2 long years, Hansel and her team in Kuwait had no place to send their rescued dogs. It was really not intention to rescue them. Out of sympathy lang talaga yan, ma'am. Ang unang plano kasi dyan is ni-rescue ng mga other rescuer groups, and I was the first one who opened my door for them to a poster at first. Okay? Then, kami kasi sa Kuwait, as a rescuers, hindi naman talaga kami nagpapadami or nagtatagal ng mga hype sa amin kasi yung una-una yung facility. We're living in a very small flat or we call that apartment na meron kaming mga neighbors na Muslim, and most of them, they don't like even the single bark of the dog, you know? Kasi it was really disturbing sa apartment type namin. So, ang plano ng group dyan is ipo-poster until they find adopter from US or Canada. We used to send animals or we used to send dogs in Canada. But nangyari yung, I don't know if you heard this, nangyari yung pagbaban ng US and Canada in 30 countries. And that was including Kuwait and Philippines. So, it is 2 years. Nag-struggle kami na hindi makapag-send ang group ng batch of dogs sa US at saka sa Canada. Ang reason na sinabi nila is iniiwasan daw nila yung makapagpasok ng mga may mga rabies. So 30 countries yun. Pero behind that, alam namin ang dahilan kasi wala na silang facility, wala na silang paglagyan o yung mga ipinadala na hayop sa kanila from Kuwait ay hindi pa na-adapt. So nandun pa siya, nakapending pa siya sa shelter nila. How long have they been rescuing animals in Kuwait? Yung operations nila sa Kuwait, it was long before na dumating pa ako ng Kuwait. Nangyayari na yan. Pero ako kasi nag-hands-on ako sa kanila pandemic. Pet owner na ako nung that time. At ako is, I'm doing my self-effort whenever I saw a stray in the animals. Pagka in a crucial situations like it was really in the highway or pwede silang masagasan or mapaglaruan ng mga bata doon. Kasi sa bansang pinanggalingan ko, ma'am, hindi talaga dun usual na may mga strays. So, pag may mga naggagawi in a residential area, parang ignorant, lalo na yung mga bata. Ang gagawin nila dyan, paglalaroan nila, maswerte na lang yung aso kung aadapin or maaawa. Pero may mga residential area na talagang parang notorious ang tingin nila sa mga aso. So, ganun, whenever na may nagpo-post sa mga Pilipino lang naman din yan, madalas nagpo-post sa Facebook community namin doon, nakikita ko talagang, personally, pumupunta ako sa place na yun. Iniiwan ko kahit trabaho ko.
i-rescue ko yan. Pag puppy pa, ikikip yan sa bahay ko. Kasi nga, hanggang sa dumami sila, actually, yung sarili ko talaga, out from the group, na nirescue ko is 8 dogs. Since puppy yan. Kaya nga, sinasabi ko sa mga rescuers namin, whenever na meron akong aso, lagi niyong tatandaan na yung mga aso na yan individually, is nung ma-rescue ko yan is nasa critical ang sitwasyon yan or in a bad shape. Kasi hindi ko yan sila kukunin kung okay sila. Kung may mga place na safe sila or may nagpapakain doon sa area na yon, I'll keep them. Pero yan yung minaltrato o yan yung talagang sugat-sugat, may mga sakit kasi Middle East is very crucial ang environment yan. Pag malamig, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init. So talagang bigla sila makakasurvive. So kinuha ko talaga sila. Then, pandemic happened, merong mga group na nag-call out from the group, from the Facebook na, sino yung mga gustong tumulong sa amin kasi magpapakain kami ng mga strays sa disyerto or pupuntahan namin yung mga inabando na kasi nagkaroon ng rumors na aso daw ang naging dahilan bakit nagkaroon ng pandemic, something like that. So, pinaniwalaan agad nila yun. Ang ginawa ng maraming mga residential is dinis-own nila, yung mga pets nila. Imagine from home, yung mga indoor aso na hindi sanay sa init, tinapon nila yan. So, diyan kami nahirapan. Nag-rescue kami, tumulong ako sa kanila. Then, ako kasi talaga is nakapokus ako sa puppies. Kasi parang hindi talaga sila makakasurvive. So, lahat ng puppies kinuha ko, kinuha ko sa bahay ko. Then, ang sabi nila, yun na nga, papa-adapt na hindi naman nagkaroon ng ganun dahil nagkaroon nga ng ban. At nung tumagal na, lumaki na sila sa akin, mga siguro 6 months, 7 months, nahirapan na rin akong i-let go. So, sabi ko, I'll keep them, pero hindi ko na dadagdagan. Her unwavering commitment to her rescues led to numerous complaints from neighbors in her apartment building. As if that weren't challenging enough, she also lost her job. No, dumating na ako sa point na pinik out ako, kaya dahil na Pilipinas kasi pinapatayan ako ng kuryente, kasi inaakit na ako doon sa taas, nirereklamo na nila ako. Worst to worst na talaga yung scenario kasi after nung 8, nadagdagan pa hanggang sa naging 20. Tapos may mga pusa pa ako na 17. Bawal talaga yan. Yung building pa nga namin, ma'am, pet friendly pa nga yan pero allowed lang hanggang 3. Ako, sinabi ko ang aso ko 5 dahil nga isa ako sa matagal dyan sa area na yan. So, sinabi ko meron akong 5 dogs. Kasi, yung mga aso ko naman, ma'am, is ko naman sila, natitain ko naman sila, na tuturuan ko sila na wag tumahol. Kaya hindi nila mahalata na meron 20 dogs living inside that flat. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng halos kabuhayan, tapos pinapatayan kami nga ng ilaw. Talagang ginipit ako. Dumating ako sa time na ginipit ako. Pero ang sabi ko sa sarili ko, this is my call. Alam mo, hindi mo pwedeng i-give up kasi parang sa'yo, yun yung purpose mo. Talaga namang susubukin ka. Talaga namang dadaan ka sa pagsubok na hanggang saan ka sa sitwasyon na to. So, nandun talaga ako sa matindi. I was really broke that time. Sinabi ko sa sarili ko na most of my friends, in-advise na nila ako, let them go. Kasi nahihirapan ka na. Then, binalanse ko. Sinabi ko sa sarili ko na, okay, ililet ko sila, I'll get back in the track. Magtatrabaho ako uli. Titira ulit ako sa apartment na to. Ang tanong, makakatulog ba ako? Kakaisip ko sa kanila. I would probably lose myself also if I will do that. Despite the countless hardships she endured over the years to protect her rescued animals, Hensel never backed down. Time and again, she chose her rescues over her own comfort. Nawalan kasi ako ng trabaho. It was 2022. Then, nag-apply ako or nag-part-time ako. Actually, nagtatrabaho na nga lang ako para sa mga alaga ko. Para makabayad kami ng bahay, makabili ako ng pagkain sa kanila. Hindi na para sa sarili ko. Kasi ang sinabi ko lagi na yung buhay kasi ng mga hayop na yan is 12 to 15 years lang. So, gawin mo everyday is masaya para sa kanila. Live the fullest para sa kanila. Kasi hindi naman sila tumatagal dito sa mundo. So, bigyan mo sila ng pinakamasaya, pinaka-the best na buhay while na nandito sila sa piling mo. Ang gano'n. Tapos, sinabi ko kasi hindi naman lahat ng mga nasa community mo is nakakaintindi. Yung sinabi ko sa mga kaibigan ko lang, pag sinabi ko sa inyo isang araw na, sige, tapon mo yung anak mo. Gagawin mo ba? Na ngayon, yung sagot mo, yun yung sagot ko sa inyo. How did she manage to fly all 20 dogs from Kuwait to the Philippines? Did the Philippine Embassy offer any help?
What were the necessary processes and what other hurdles did she encounter along the way? Not to mention the cost of two separate flights. Hindi ka pwedeng lumapit sa embassy kasi parang ang ano nila is mag-serve lang sa mga OFW lang talaga. Wala silang proyekto para sa mga animals. But I have a way. Actually, minaster ko yan. Kasi kahit nandito na ako sa Pilipinas, ginagawa ko pa yan. May mga kaibigan pa ako sa Kuwait na nagpapatulong sa akin at ako pa rin yung gumagawa. Alam ko yung proseso, yun yung unang-una. Paano ko mag-apply ng import permit, nilalakad ko yung mga ministry papers nila for the travel documents that are really fit to travel. Nung panahon na nilakad ko yung pag-alis nila, wala na kami sa apartment nun eh. Pinadala ko na sila sa parang kennel school somewhere in the middle of the desierto ng Kuwait na nagbabayad monthly. So yung binabayad na yan, monthly sa kanila para lang masustain sila na nakatira sila sa magandang area which ako nakikitulog sa mga kapitbahay. Hinihingi ko yan sa tao. Halos limusin ko yan. Some of them, may mga tao kasi na kahit gumagawa ka ng maganda na hindi na nga para sa sarili mo, binibigyan pa nila ng ibang dahilan yan. Yun talaga yung experience ko, mostly sa mga Pilipino na sinasabi nila, ano, ginagamit niya yung hayop? Parang ganon. Ginagamit niya yung mga hayop para kumita ng pera. Pero hindi yun kasi may mga some of them na sinasabi yun, pero mas marami pa rin ang nagsasabi na, kilala namin yan. Matutulog at matutulog yan sa kalye, basta yung mga aso niya, yung mga hayop niya natutulog sa higaan na may maayos na aircon, may magandang facility. Sabi, talaga yan, may mga nagpapatotoo talaga ng ganyan. So sabi ko sa kanila, wag nyo na silang patulan kasi mas marami tayong oras na mawiway sa mga taong negative. Doon tayo sa mag-focus sa kung ano talaga yung project natin. Maiuwi sila at ako makapagtrabaho ulit ako dito tapos padalhan ko na lang sila ng pera sa Pilipinas pang sustento sa kanila which is sabihin na natin na yung kalahati ng sweldo ko is mapapadala ko sa kanila, mai-enjoy na nila kasi mababa naman ang cost living ng Pinas compared dito sa Kuwait. Yun ang sabi ko sa mga kaibigan ko tumutulong sa akin. Then hanggang sa dumating na nga ako sa wala na masyado nagbibigay, nangungutang na ako. Hanggang sa meron na ako na isanla or sabihin na natin na equilateral na pautangin mo ako ng pamasahe nila, ibibigay ko to in exchange of that. Ganon yung nangyari. Then, hindi naman lahat is nag-flow sa plan, pero yung main goal is na iuwi ko sila. Yun talaga yun. Kasi, ang sabi ko, uuwi ako sa Pilipinas, iuwi ko yung mga alaga ko, then, babalik talaga ako sa pagtatrabaho ko, babalikan ko lahat ng taong nakatulong sa akin. It's na yun na yung start na babawi ako sa kanila. Pero kailangan muna nasa maayos silang lugar kasi hindi ko rin mabubuo yung sarili ko pag naiwan ko sila dito. Or pwede naman akong umuwi ngayon na. Pero hindi ko talaga sila kayang iwanan. Kung sabay-sabay kaming mapapariwara dito yan, sabay-sabay kami pero hindi ko sila iwanan. Yun talaga sinabi ko sa mga kaibigan ko. Nagbayad ako ng life body nila. So, 2 tao kasi kailangan 2 batch eh. Yung una, first batch is sa kaibigan ko na kailangan niya talagang umuwi dahil may emergency sa Pilipinas. So, ako yung bumili ng ticket niya. Then yung second naman is yung pinsan ng kaibigan ko na magbabakasyon. So, nakiusap ako sa kanya na i-reschedule ko yung ticket mo kasi isasabay ko yung mga alaga ko ba uwi sa'yo. In-arrange ko yung lahat. At gusto mo talaga, will talaga ni God, at hiningi mo talaga sa kanya, walang makakapigil. Alam mo yun? Ako, nagdadasal ako para sa mga alaga ko na lang. And other stray dogs and stray cats from the street. Hindi na para sa sarili ko. Kasi, alam mo yun, pag mabuti kang tao, ibibigay ni Lord yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Kasi yung paniniwala ko. Sabi ko sa kanya, Lord, every morning na gumigising ako, Lord, ilagay mo kami sa dapat naming mabuting paglalagyan. Huwag mo kami ibigay sa mga taong masasama yung sinasabi kasi alam mo, I don't understand why people are always thinking that this dog is just a dog, this cat is just a cat. Alam wala silang value sa ibang tao. Kaya ang sinasabi ko, kung hindi nyo bina-value yan, hayaan nyo na lang yung mga tao na nagbibigay ng value sa kanila. Hayaan nyo na, huwag nyo na i-criticize, huwag nyo na i-drag. Kaya may sumasabi na,
Kaya ka hindi umayaman eh, kasi inuubos mo, you are just really wasting your time and your money sa mga hayop na yan. Let them be outside kasi diyan naman talaga sila belong sa labas. Alam mo yun, parang I don't understand. And also, I don't need to understand. Sinabi ko nga sa kanila, hindi ko kayo maintindihan kaya hindi nyo rin kailangan intindihin ako kasi there's just a bug. You know, may bug tayo na ito kayo, ito ako. So, huwag nyo tayong magpakialam. So, eventually, natapos ko yung struggle ko last year. Nakauwi sila and then ako naman yung nakauwi. Pero yung mga pusa is naiwan po sa Kuwait sa mga kaibigan ko kasi wala po akong paglalagyan sa kanila dito sa Pilipinas kasi yung bahay namin is kailangan, pag pusa kasi ma'am, kailangan bakod yung bahay mo para hindi sila makalabas eh. So, okay naman sila sa Kuwait kasi meron pa naman kami mga kaibigan na talagang nagmamanage sila ng mga pusa, nagpapakain sila doon, talagang ginugula rin nila yung oras nila. And I'm really thankful for that na uh, nasa kanila yung responsibility. And ang pusa kasi ma'am sa Kuwait, nakakasurvive sila. At saka kahit papano, mahal sila ng mga tao doon kasi Arab people, they have belief sa religion nila something na in-endorse sa kanila ng prophet nila yung mga pusa na mahalin. Actually, ang dogs is madumi para sa kanila. It has to be away from them, yung mga aso. Kaya mas kawawa ang mga aso sa kanila. Hansel had to send the dogs from Kuwait to the Philippines last June and July, as she still had 17 cats to care for. She made sure the cats were either fostered or adopted before she could return to the Philippines herself in October. Hindi kasi ako pa pwedeng umuwi that time kasi may mga pusa pa ako na pwedeng i-let go lang. Ganun lang. So, dinivide ko yung sarili ko. Sabi ko, this is the moment na kailangan every single decision na gagawin ko is worth. Hindi ako pwedeng mag-trial and error at this time. Kailangan lahat is sumusunod sa plano. Kasi isa lang ako, wala namang, may nagbibigay financial, pero yung time hindi mo pwedeng hingin sa kanila because if you are OFW, time is really gold for us. It took her a month, along with the help of several friends, to gather all the necessary documents to fly the dogs. She also sought the assistance of the Philippine Embassy to secure a special power of attorney. Umabot ng 1 month kasi nahihirapan ako maghanap ng mga gagamitin na passport. Kasi bawat isang passport is 3 aso yung pwedeng ipangalan sa akin. For example, passport ko ginamit, hindi naman kasi ako yung lilipad, hindi ako magpa-flight. So, passport ng isa kong kaibigan, passport ng kung sino-sino sa 10 aso, 4 na passport yung nagamit ko sa 10 aso. Ginawan pa namin ng SPA yon. At dun, yun yung kailangan ko yung embassy. Kasi sa embassy ako power of attorney na itong tao na to si flight body is ina-allowed ko na iuwi niya yung mga aso ko. Sinabihan ko talaga sila na kailangan ko lang maiuwi yung mga aso ko kasi nga po ay para makapagtrabaho na rin ako. Kasi kikita nila, halos nanlilimos na ako. Halos nanghihingi na ako ng pangkain ng mga aso. Maglilinis ako ng bahay in exchange ng pagkain lang ng aso. Where are the dogs now and how are they adjusting to the environment here in the country? Nasa kamag-anak po namin, meron kaming pinaglupa doon sa Batangas. Andun sila lahat. Then yung 4 nasa mother ko. Yung pinsan ko po, binigyan ko siya ng instruction na salubungin mo tong tao na to. Tapos magdala kayo ng sasakyan na enough sa 10 cages. Actually, yes, okay sila ma'am, pero yung may mga dumaan kami sa, struggle kami ma'am siguro kasi nagkaroon sila ng pag-a-adjust sa weather. Hindi ako prepared, kasi hindi ko naman din yun naranasan sa mga alaga ko na yung mga aso pala sa Kuwait, madali silang makapitan ng kuto dito sa Pilipinas. So, yung iba sa kanila kinuto, pero ayun naman, na-prevent naman namin kaagad. Back in Kuwait, Hansel used to get free meat trimmings for the dogs, but here in the Philippines, she's facing challenges feeding them. They're not used to dry dog food. In Kuwait, she was able to find affordable chicken meat trimmings, making it much easier to feed them. Struggle pa rin ako sa pagpapakain sa kanila, no? Kasi yung mga aso ko, hindi naman sila talaga kumain ng dog food, lalo na yung dry food. Ang pinapakain ko talaga sa kanilang manok at saka yung lugaw or yung beef. Kasi when we're in Kuwait, meron talaga nagbibigay sa amin ng 7 kilos of beef. Yung spring from steak yun. Kasi meron kami may mga kaibigan ako na chef. Yung tinitrim nila from the steak, so binibigay nila sa akin like 7 kilos, 8 kilos, yun. Kumakain sila nun. Tsaka, yung manok kasi sa Kuwait, ma'am, yung mga scrap na bone, madali ko lang kasi nabibili yan. Halos nasa 400, 500 lang, 20 kilos na. Kasi nila kailangan yan trim na kasi yan. Ayun yung napapakain ko sa kanila, tsaka bigas.
How much did she spend to bring each dog from Kuwait to the Philippines? Start natin sa vaccine na. Sabihin na natin na yung vaccine is pumapalo siya ng 2,000. Yung cage, ang mahal ma'am, kasi yung cage per individual is 15,000. 12 to 15,000. Nagkaubusan nung time na yun ng carrier talaga. Kasi yung Qatar Airways, ma'am, they are very strict sa carrier. Meron talaga silang specific. Otherwise, hindi ka talaga nila tatanggapin. Kahit may ticket ka na, flight mo na nung araw na yun, pagdating sa airport inspection, hindi ayaw namin itong cage na to. Wala, paghahanap ka, tatakbo ka talaga. So, before akong bumili ng ticket at ng cage, inalam ko talaga kung ano yung mga kailangan nila. That time, ma'am, hindi available sa Kuwait yun. Talagang nagpa-order pa kami doon sa supplier from China. I don't know, from other countries, para lang mapaghandaan. So, yung isang cage na is pumapatak ng parang gano'n. Yung pinakamalaki kasi is umabot ng 15,000. Then, yung iba is 6,000 and 10,000 and 12,000. Kasi yung mga aso ko, ma'am, iba-iba yung sizes nila eh. Ang isang aso is pumatak ng 40,000. Binayaran pa namin yung travel body. Ayun, basta ang naubos sa kanila naman is nasa 1.8. Meron akong equilateral na, sige, bigyan sa akin yung pera na bibigay ko sa itong property. At yun yung i-arrange pa lang namin yun. Pinahiram ng kaibigan, may exchange na, may ibibenta ako or may bibigay ako sa kanyang property. Hensel chose to endure the hardship rather than abandon the dogs and send them back to the streets to fend for themselves. Just as she was on the brink of eviction, her friends stepped in to help her. I myself, hindi rin naman ako papayag na ako lang uuwi. Matagal na nila sinabi yan. Even my family, umuwi ka na dito, umuwi ka na dito. Hindi nga ako basta makauwi kasi nga may mga maiiwan ako. Yun yung hindi naiintindihan ng 10,000 tao sa buong mundo na hindi ko nga sila kayang iiwan. Mawawala kami lahat sa mundo basta sabay-sabay kami. Dumating ako sa point na that day, binigyan na lang ako 2 hours na lang to leave the house. 2 hours. So, ang ginawa ko, napaka-imposible na ako makahanap ng pera ng time na yon. Tinawagan ko na isa kong kaibigan, tinanong ko sa kanila lang, yung bakanting area ba dyan sa likod nyo, pwede ba kami mag-overnight dyan? Yun ang itinanong ko. Kasi yun yung pinaka-possible. Pwede ba kami mag-overnight dyan? Kasi pinapalabas na kami ngayon, binibigyan na lang ako ng 2 oras hanggang 8:00 na lang ng gabi. At that time, hindi naman ganun kainit. Kasi sa pagkakatanda ko, ano na yun, mid na ng winter to summer na. So, hindi pa mainit. Sabi niya, bakit? Kasi alam naman, di ba, may pending ako dito sa rent ng bahay. So, hindi ko na mapakiusapan. Ngayon, pinapalabas na nila ako. Kesa naman maghanap ako ng pera, napaka-imposible no, kasi medyo malaking pera. Hanap na lang ako muna ng matutulugan namin, ng mga aso. Sabi ko, ng mga alaga ko. So yung ginawa nila, dahil nga talagang alam nilang seryoso ko at gagawin ko talaga. Dahil pag ganyan sitwasyon, hindi na ako dun sa, hindi na ako dun sa parang maganda pakinggan, pero mahirap abutin. Doon ako sa mabilisan na eh. Doon ako sa realidad. Sabi niya, hindi. Sandali lang, Hens, gagawa namin ng paraan. Sandali lang. Sabi niya. So yun, nag-ambagan sila, naghiraman, kinover nila yung 1 buwan. Kasi alam ko, 2 buwan yung time na yun. Nakagather sila ng pang 1 month lang rent. So, binayaran nila. Mismo sila yung nagbigay din sa office nung building, nung apartment na tinitirahan ko. So, stay muna ulit kami sa bahay. Then, some of my friends naman talaga nag-effort sila na maghanap ng parang farm away from the residential area na pwede ako, na uupahan, tapos mapaglalagyan ng mga hayop, ganun. Pero hindi rin yun, ma'am, nag-succeed kasi unang-unang malayo masyado. Malayo sa residential, parang disyerto na. So, sinasabi nila na titira ka dyan, mag-isa ka lang, babae ka, tapos yung area mo, parang madaling pasukin. So, hindi rin sila pumayag. Hindi ako makapaniwala na nabigay niya yung gusto ko. Kasi, yun yung lagi kong dinadalangin sa kanya eh. Kasi parang napaka-imposible nang mangyari na makakaalis pa kami doon. Kung ako in the other side, nandun ako sa perspective ng mga nega na tao, totoo naman. Imposible yung nang mauwi yan. Ikaw nga sa sarili mo, wala kang pamasahe. Mabayaran yung bahay mo. Imposible na yan, Hens. Magkano ang isang kaso, magkano ang gastusin dyan. Pero alam mo, sabi ko nga sa kanila, pag si Lord ang nagbigay sa'yo, will niya, wala namang imposible. Saka alam mo, libre lang manalangin. Walang bayad manalangin.
yung kayang ibigay sa'yo ng panalangin mo, hindi naman kayang bilhin ng kahit magkano. Unang-una pa lang, yung taong nagtiwala pa lang sa'yo na, sige, bigyan kita. Nag-loan pa yung tao na yun. Loan ko, binigay ko sa'yo, sige, pauwi mo yung mga aso. Yun pa lang bless ka na dun Rescuing animals has become Hansel's true calling. It brings her fulfillment, a kind of pure joy that others may struggle to understand. I was living in my past na talagang para akong like a headless chicken, nowhere to go. Then, hinanap ko talaga yung purpose ko. Sabi ko talaga, like, trabaho ka ng trabaho, wala kang legacy. May pera ka pero hindi ka masaya. Kasi, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Para bang lagi kang empty. But you have so much love to offer, pero to whom? Saan? Kanino? Kasi, ako talaga is nawala na ako ng tiwala. I was really devastated, betrayed, and everything. So, sabi ko, nag-start ako sa isang aso, which is before naman talaga ako pumunta ng Kuwait, dog lover na talaga. Mahilig na talaga ako sa hayop. Nag-start ako sa isang aso, sabi ko, I think I need a puppy for companion. Napalaki ko siya. Pero, na-aksidente siya. Nasagasaan siya kasi kasalanan ko din naman. Kasi, every afternoon, nag-walk kami in the park, tapos parang tumakbo siya sa kalsada, and then yun, so, nag-start. Tapos sabi ko, ayoko na muna mag-alaga ng aso para bang hindi yata ako bibigyan ni God ng any companion kahit animal. Sabi ko talaga sa sarili ko ng gano'n. Lagi kasi akong meron ako laging yung gusto ko lagi kong hinihingi muna sa kanya. Dumating yung time na hindi ko alam ang Kuwait is my stray dogs pala. Hindi ko talaga yun alam kasi hindi ako napupunta sa lugar na may mga aso Sabi ko, parang ang aso dito napaka-private. Alam mo yun, kailangan pang bilhin, kailangan pang hiniin. Hanggang sa hindi ko alam sino nagdala sa akin sa lugar nakakita ko ng mga tumatakbong aso. Sabi ko, may mga may-ari ba yan? So, nagpaliwanag siya na, oo, ano yan, tumutulong yan sa tupa. May mga tupa kasi doon, may mga flock ng tupa. Nagpapastulan sila. Sabi ko, parang hindi sila look well, parang hindi sila mahal. Kasi makikita mo naman sa itsura ng aso, sa pangangatawan, sa ganun. Tapos hanggang meron akong kaibigan na nag-send sa akin ng photo. Sabi niya, Hansel, may nanganak na mama dog dito. Sabi niya, may 7 puppy siya. So, tandaan ko yun, it was like 2014. Tapos, April no, nag-start na yung summer. Iniisip ko talaga siya hanggang sa trabaho ko, no? Sabi ko, oh my God, mama dog, may 7 puppies, magpagtatag-init na. Paano kaya yun? Ganon, ganyan. Ang problema kasi sa akin, ma'am, pagdating sa ganyang sitwasyon, nadadala ko yan. Nakikarried away ako niyan hanggang nasa trabaho ako. Hindi na ako nakakapokus. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? So hanggang sa in-arrange ko. Diyan ako magaling sa mga ganyan arrange ng mga sitwasyon Okay. Kukuha ako ng sasakyan. Hahanap ako ng location. Yung malapit sa area ko, mapupuntahan ko, mapapakain ko. So ginawa ko yun. Ginawa ko si Mama Dog, which is nakabait naman siya. Accommodating naman, para nagpaparescue na talaga siya. Kinuha ko yung mga puppy niya, dinala ko sila sa bakanting area, ganyan. Sabi ko, pag nagtag-init dito, may shield naman sila, may mga puno. Then bumili ako ng maraming planggana, kumukuha ako ng tubig ng ganyan. Hanggang sa lumalaki na yung mga puppy, lumalabas na sila doon sa area na yun. Then, doon ako nag-start maghanap sa group ng may mga animal lover ba dito sa area na to, sa Kuwait na to. Hanggang sa napajoin ako dyan, nakakita ko ng mga kagaya ko, na talagang ang tawag nga ng mga ibang tao na hindi nakakaintindi dyan, ma'am, it was obsession. Obsession. That's what other people call Hansel's advocacy. She calls it purpose. Oo, masyado kang obsessed. Ganito, tinatawanan nila ako sa trabaho. Pero kung tawag ko dyan is a purpose, hindi yan mangyayari kung hindi ka dinala ng Panginoon dyan. Ibig sabihin, may purpose ka para sa kanila. O hindi yan, nung una kasi mga negative feedback na, hence, tigilan mo na yan. Kasi alam mo, awal yan dito, may ganito, may ganyan. Well, kung ano yung kaya ko. Pero sa sarili ko talaga, sa loob ko, may gusto akong gawin at kaya kong gawin at maganda yung magiging resulta. Hindi ko yung ginawa para patunayan sa kanilang mali sila. Ginawa ko yun dahil alam ko, I have to do something. Na-distribute ko yung mga puppy, plus si Mama Dog is napa-adapt ko, napunta sila lahat sa US. Her dedication to finding forever homes for her rescues has paid off. They're now living better lives overseas. What began as feeding stray animals on her own has grown into a community of like-minded individuals from all walks of life, people who rescue, foster, and adopt animals. Nakahanap ako, yes. Nagkaroon ako ng magandang communication, ang contact sa amin, na ipakita ko doon sa mga tao na, tingnan nyo, one of my accomplishments, sabi ko,
ano yan, ginawa ko yan out of sympathy lang talaga, pero nagkaroon ng magandang resulta. Then, lagi nila ako nakikita nagpapakain ng mga pusa. Lagi yan, tuwing break time ko, tawag na sa akin ng mga Indians na kataba ko is Mama Cat. Kasi nakikita nila ako, nagdidistribute ako ng mga pagkain ng pusa doon. Everyday yan kahit mainit. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga kakilala, yun nga, napunta ako, sumama ka sa group na ganito, sumama ka sa amin, magre-rescue kami, magpapakain kami, feeding program kami sa mga stray. So yun, lumawak yung community ko, nakakita ko ng, hindi lang pala ako yung taong ganito, marami pala kami. Sa Kuwait, yung mga rescuers doon, ay hindi talaga mga Kuwaiti, mga expat din. Russians, Americans, Indians, at dalawa lang kaming Pilipino noon sa pagkakatanda ko. The risks Hansel took went as far as being reported to the authorities. Hanggang sa naranasan ko pang ipinapulis ako ng netizen. We have a neighbor in a restaurant din siya. Kasi I was working as a restaurant supervisor doon. So nakikita naman nila most of my time, magpapakain talaga ako ng mga kittens, nagagamot ako ng mga mata pagka yung sobrang init na pikit na yung mata nila. Yan, papainom ako, nagre-refill ako ng water nila everyday. Nagulat ako isang beses, tinawag ako ng kapitbahay namin, may-ari siya ng restaurant. Sabi niya, hindi ka rito. Alam mo ba, sabi niya, bawal yung ginagawa mo. Nagpapakain ka ng mga hayop dito, dumudumi itong facility na to. Pwede ko yan silang patayin anytime na gusto ko. In a one single powder lang yung poison, mauubos silang lahat. So kung ayaw mong gawin ko yon, wag mo silang pakainin. Yun ang hindi niya alam, alam ko yung law. Hindi ako nagpanic. Tignan ko siya kasi ang trabaho ko ma'am is customer service. Marunong ako mag-handle ng mga ganyang situation. So ako, pinatapos ko siya nang sasabihin niya and then after that, sinabi ko sa kanya na, why do you have to do that, ma'am? Sabi niya, because hindi ka tumipigil sa ginagawa mo, I received many complaints in Instagram na itong place na to is madumi na dahil sa mga pusa. Which is yung place na talaga is walang customer. Ang malakas kasi kami, yung restaurant namin. So ngayon, sinabi ko sa kanya na, hindi naman ako dito sa area mo, ma'am. Alam ko itong rule na to na bawal talaga. So malayo, yung mga pusa, kasi ma'am, dahil wala naman kayong customer, there's no passerby or there's no people hanging around, nagiging area, resting area nitong place mo. Sabi ko sa kanya. No, sabi niya, this is really unacceptable. At nagulat pa lang ako, before niya pala akong kinumfront, tumawag na siya ng pulis. Tumawag siya ng pulis. Then yung pulis, sinigawan niya ako. Pagkakaantindi ko, ito talaga yung scenario. Sabi niya, pagdating ng pulis, sabi niya, this is your cat? No, sir. This is from creator's cat. Sabi ko sa this is for God's cat, not mine. I am not the one who created them. Parang nilito ko siya doon, sabi niya, okay, from today, sabi niya, don't give any food here, okay? Okay, sir. Tapos nung naglakad na ako, sinundan ako ng pulis, inakbayan niya ako. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, it's just a drama. Sinigawan lang kita kasi nagdrama lang ako. But I understand you because you are seeing my mother. Ganyan din yung mother ko, sabi niya. Every 5 o'clock before ng sunset, nagkakarga na siya ng mga pagkain ng pusa sa sasakyan at umaalis na siya, nagpapakain na siya everywhere. Sabi niya sa akin. So alam mo yun, yung lesson din na sinabi ko kasi pagbalik ko doon sa lesson namin, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan or parang naging issue na. Yung parang gusto talaga nila akong i-drag kasi crazy talaga ako sa paningin nila. Ang naging lesson ko doon is sabi ko, alam nyo, pag mabuti yung ginagawa nyo at mabuti yung intention nyo, hindi kayo nilulubog ng Diyos. Tignan mo ha, kung talagang hindi ako love ng Panginoon, din ako ng pulis na kasi Kuwaiti yung nagreklamo sa akin. Kaya niyang gumawa ng drama na may ginawa akong something dito. Pinakulong niya ako kahit one day. Pero anong ginawa ng pulis sa akin? Kinausap niya ako. Kinuha niya pa yung number ko. Diba? Sabi ko sa kanilang gano'n. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Lagi malinis, lagi ang puso dapat. Wala kang ginagawang masama eh. Naging issue yan, napunta doon sa HR namin na Pilipina and so far and so on. Hanggang sa na-find out ko na mismo yung owner ng restaurant namin is rescuer. Nanay niya pala yung isa sa mga kasama kong rescuer. See? So, imbis na bibigyan nila ako ng problema, gagawa nila ako ng issue doon sa owner, na-recognize ako ng owner. I know you. And I know your mother too, ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng conversation, may mga messages kami sa WhatsApp na out of job yung pinag-usapan namin, hindi about sa trabaho, about sa mga nire-rescue namin. Tignan niyo. Sabi ko, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sadly, her compassion for animals even led some friends to speak out against her. Kahit nagkaroon kami ng mga misunderstanding kasi may mga tao talagang hindi ko talaga maintindihan kung bakit nanggugulo or gumagawa sila ng mga kwento.
siguro talagang I really look crazy for them, pero hayaan mo na lang dapat. Huwag ka nang makialam. Yung mga tao, some of my friends na tumutulong sa akin, bini-brainwash nila, oh, you're giving so much effort for her, dinadamay ka sa kalukuhan niya, wala namang patutunguhan, pati ikaw maghihirap. So yung iba doon, naniniwala, ganun. Pero ako, hindi ako nagtatanim ng masama sa kanila ng sama ng loob after na tinulungan nila ako. At first, we're in the same page, we're in the same advocacy. Then, nung bandang huli na, parang nakita nila na ito na, nag-success na ako, nakuha ko na yung gusto ko. Parang it turns out na hindi sila natuwa or kasi ma'am ano yan eh na-brainwash sila ng mga taong ayaw talaga nila na nagwi-waste yung pera sa wala. Kasi maraming tao na ang lagi sinasabi, we're OFW, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Hindi tayo pumunta dito para sa hayop o para sa aso. Then fine. Kung para sa inyo it's just a waste money and wasting time, then sa inyo na lang, keep it with you. Kasi hindi naman tayo pare-pareho. Na nagagalit sila kasi nakakapag-invite pa ako ng mga tao daw sa kalukuhan ko. Parang ganon. Sabi ko, one day, makikita nyo yan kung ano yung babalik sa inyo, ano yung mawawala sa inyo. Kasi alam nyo, bakit ba hindi matanggap ng ibang tao? Hindi natin kaya tanggapin na hindi lang tayo yung ginawa ng Diyos sa mundong to. Kung naniniwala ako na human is above para mag-take the responsibility sa nakakababa sa kanya like animals, they are really a voiceless. Tignan mo yung mga mata nila kung paano sila mangusap sa'yo. Ngayon, kung hindi mo kayang basahin yung mata nila, then you are, wala kang soul, wala kang puso. 20 years in Kuwait, now back in the Philippines since October 2024, Hansel is preparing for a new chapter as an OFW, this time in Europe. Nakarating kami ng Pilipinas, nag-i-start ako ng panibagong buhay. Ito, paalis ulit ako, papunta ako ng Europe. Nag-intay na lang ako na matapos yung mga ibang process. Inaayos ko yung mga hayop ko. Ang sabi ng mga kaibigan ko, inuwi mo sila dyan, then iiwanan mo sila. Kung paano ko sila naiuwi ng maayos ito, iiwanan ko sila ng maayos. Aalis ako para sa kanila. Kasi, hindi ko kasi pag nagkasakit ang aso at wala kang funds, wala ka rin mahihilian sa Pilipinas. Not like Kuwait, kahit pa paano nakakahingi ka ng konting tulong, dito totally wala. Hansel shared her thoughts on responsible pet ownership and the distinction between being a pet owner and a true animal lover. Being a pet owner, no? Iba kasi yung pet owner at pet lover. Ang pet owner kasi is parang masaya ka na nakikita mo na siya sa loob ng compound mo. Pero hindi ka aware o hindi ka involved dun sa mga una-una sa health niya. Kaya ako kasi, if any changes, nakabantay ako dyan sa mga yan eh. Kasi pag nagkasakit yan, piniprevent ko na agad kasi sa lumala, mas magastos. Hindi ka masyadong, pag pet owner ka, parang napapakain mo na siya is okay na. Ako ang ma-advise ko sa mga lahat ng may alaga, papahayop, papapusa, o kahit kalabaw o baka pa yan, lagi mo sasamahan ng pagmamahal. Kasi kaya mo yung pinapasok sa buhay mo as companion. Ewan ko sa iba ha, pero ako kasi ganun yung pananaw ko. Kasama sa buhay, kapamilya. Wala tayong karapatan, wala tayong lisensya na bigyan natin ng struggle sa buhay ang mga yan. Kagaya ng ibang mga nakikita ko na kumuha ng aso itinali dyan, hilayaan umulan, umaraw, walang pagkain. Pagka ganun, ano ang purpose? Bakit mo yan ginagawa? Masaya ka ba na nakikita mo na naghihirap siya na nasa puder? Pakawalan mo, hindi mo kayang pakainin, baka yung iba mo pakain. In closing, she calls on the public to show more compassion toward animals. Okay, kung hindi nyo kayang mahalin o hindi nyo kayang pakainin, huwag nyo na lang saktan. Kasi may buhay din yan. At lagi nyo tatandaan na hindi lang tayong mga tao ginawa ni Lord, ginawa din niya ng Panginoon. So, kung hindi nyo kaya magbigay ng responsibilidad sa mga yan, kaya nyo na lang sila, they are roaming around, they are free and harmless, wala na silang ginagawang masama sa atin. Huwag nyo silang itataboy, pero as much as you can, mag-share kayo kahit konti, kahit tubig lang. Hansel's journey is a powerful testament to the dedication and sacrifice it takes to stand by the animals she rescues. Despite some people viewing her actions as a waste of resources, she refuses to back down. As she prepares for her next chapter in Europe, her message remains clear. Show compassion to animals, no matter the cost. It's not every day you meet someone who gives everything just to save animals. It almost feels unreal.
But for Hansel, it's not extraordinary. It's simply what love does. She knows not everyone will understand her devotion, and that's okay. All she hopes is this: if you can't help the animals, at least don't hurt them. And don't hurt the ones who are trying to give them the better lives they deserve. I'm Michelle Rubio. Until next Friday on The Advocates, Empowering Voices, right here on 104.3 The Capital. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices, hosted by Rochelle Rubio on 104.3 The Capital.